Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao. Alam mo kung sino pinakabastos na naging opisyal ng gobyerno sa kasaysayan ng Pilipinas? Kilala nyo kung sino? Si Sara Duterte. Wala na akong ibang kilalang opisyal ng gobyerno na napakabastos. Alam mo kung anong gagawin niya sa SONA? Kahit sa mga previous administrations, kahit na hindi magkasundo ang presidente at ang vice-presidente, uma-attend pa rin ng State of the Nation address ang opisyal. Kahit congresswoman ka, congressman ka, senador, di ba? Kahit ayaw mo sa presidente, galit na galit ka sa presidente, pupunta ka pa rin. Alam mo kung bakit dapat pumunta ka? Dahil trabaho mo yan bilang opisyal ng gobyerno. Isang beses lang ginagawa sa isang taon yan, yung State of the Nation address. Kung ayaw mo sa nagsasalita, trabaho mo yan eh. Dahil ayaw mo yung nagsasalita, ayaw mo yung presidente, hindi ka pupunta? Hindi mo gagawin yung trabaho mo? Aba, sanay na sanay si Sara Duterte dyan. Hindi daw siya pupunta sa SONA na naman. Last year, di ba, hindi pumunta yan? Kinakasanayan na ni Sara Duterte yung pagiging tamad at hindi paggawa sa kanyang trabaho. Trabaho mo yan bilang vice-presidente. Pinapasahod ka bilang vice-presidente. Aba, dapat pumunta ka. Simpleng SONA lang yan hindi ka a-attend. Diba? Matindi pala yan. Hanapin natin yung balitang yan. Talagang pinapanindigan niya na wala hindi ko yung trabaho Hindi ako pupunta dyan kasi galit ako kay Marcos Bangag Ganyan lagi sinasabi. Tungkulin mo pa yan. Tungkulin mo pa rin yan. Vice-presidente ka, marami ka nang hindi ginagawa Hindi ka na nga nagtatrabaho ng maayos, di ba? Yung simpleng attendance mo sa makasaysayang event, hindi mo pupuntahan. Mabuti pa itong mga Makabayan Black, di ba? Kahit galit sila, kung sino man ang nakaupo, nagsisipunta pa rin yan dyan sa House of Representatives. Pero si Sara talaga iba napakatindi talaga nito ni Sara Duterte. Wala nang tutumbas. Sa bagay, pinagbantaan niya nga na tsutsugiin niya ang presidente. Ang First Lady, si Martin Romualdez, di ba? Tsutsugiin niya. Ano pa naman ito na hindi pagpunta dyan sa SONA ni Presidente. Nung panahon nga ni Digong, si Leni Robredo at si Digong hindi magkasundo. Pero may naaraw ba na hindi dumalo dyan si Leni Robredo? Pumupunta pa rin siya kahit hindi niya gusto si Digong. Or kahit hindi magaganda yung ginagawa ni Digong, pumupunta pa rin siya dahil trabaho niya yan Itong si Sara hindi talaga headline ng Enquirer.net, Sara Duterte won't attend Marcos's fourth SONA, sabi po ng Secretary General ng House of Representatives. Pero kahit pa hindi dumalo yan, binibigyan pa nga rin siya ng VIP seats kasi tulad ng last year ang mga speculations baka biglang magbago ang isip, di ba? Kasi medyo sisinto-sinto minsan ganyan yung statement and then eventually babaguhin, di ba? So baka magbago ang isip, bibigyan pa rin siya ng upuan, VIP seats pa rin. Vice President Sara Duterte will not attend, ganyan ka-strong will not attend President Ferdinand Marcos Jr.'s 4th State of the Nation Address or SONA on July 28. Yes, sige, ayaw mo. Pero trabaho mo pa rin yan. Paulit-ulit tayo dyan, trabaho mo pa rin yan. Tamad ka na dyan. House Secretary General Reginald Velasco gave the information during a briefing at the Batasang Pambansa Complex in Quezon City ngayong araw po ng Huwebes kasi ongoing na po yung kanilang preparasyon para po sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. May mga inspection na tayo nakikita dyan, yung mga kinakailangan ayusin, dapat itama, pagandahin para sa SONA ng presidente, pinaghahandaan na po nila yan. And medyo din ito, complicated din itong SONA ka-coffee. Siyempre, marami kayong iimbitahan dyan, mga miyembro ng diplomatic corps, mga opisyal ng gobyerno, at ang iba pang mga VIP guests. So, yung pagsisend lang ng invites, malaking trabaho yan para sa House of Representatives. Pero ang masaklap doon, pinadalhan ka na ng imbitasyon, maraming gusto makadalo dyan sa SONA na yan, pero hindi ka pupunta. Kapal na mukha, di ba? Velasco confirmed that after they sent out invitations for the SONA, they received a letter from Duterte's office indicating that she would be absent. Ayan, medyo desente, sumulat. Medyo desente pa yan. Sumulat daw. Nagpadala po ng sulat
Formally nire-reject niya itong imbitasyon ng Secretary General ng House of Representatives. Iniimbitahan siya dyan sa SONA kasi yan nga naman dahil mandato niya yan at trabaho niya yan, pero yan, sumulat na po formally na magiging absent daw po si Sara Duterte. Sana naman siya pupunta dyan? Buti sana kung trabaho yan kaso baka maggala na naman sa ibang bansa yan. Despite this feedback, Velasco said they are still preparing for any eventuality that the Vice President might appear, noting that they are still setting aside a holding room for her. Mabait pa rin sa iyo ang HOR. Kung masama sa iyo si Martin Romualdez, kung masama sa iyo sa speaker, syempre, bubulungan yan ng SecGen. Sige, tanggalan nyo na ng holding area yan. Total, nag-beg off na siya. Hindi na siya pupunta. Hindi, alisin nyo na yung holding area. Ibigay nyo sa iba yan. Diba? Ibigay nyo sa media yan para may holding area yung media natin. Sana ganun. Pero hindi mabait pa rin sa'yo ang leadership ng House of Representatives. Kahit nag-beg off ka, iniisip pa rin nila na baka magbago ang isip mo at dumalo ka dyan sa State of the Nation Address. Kaya binigyan ka pa rin ng holding area. Pati VIP seats, nabasa ko kanina, pati VIP seats, ibibigay pa rin sa'yo. Diba? Iba talaga ito. Kaya dyan nagmamana mga DDS nagmamana sa ugali ni Sara. Nagmana kay Digong, nagmana din kay Sara. Kaya wala ka nang maiisip na mataas na opisyal na kasing ugali ni Sara Duterte. Sige, baka may kilala kayo na ganyan kabastos. Sige, comment nyo dyan sa comment section kung sino yung government official na yan na ganyan kabastos. Yung iba acceptable pa di ba? Sasarilihin at hindi itatago. Kumbaga, pagkukubli ng bahagya dahil mas katanggap-tanggap pa yan kaysa sa ginagawa niya. Pagbabanta o kung ano-ano pa. Wala nang masihigit pa sa kabastusan ni Sara Duterte dito sa problema na yan. We have received a letter from the office that she is not attending. We received it after we had sent all the formal invitations. Sabi po ng Secretary General sa mga reporter. We called them institutional guests, heads of agencies, constitutional commissions, our justices of the Supreme Court, and including the office of the Vice President. Diba? Sobrang limitado lang ng invited dyan, tapos ikaw dededbahin mo lang. Grabe. But we are not excluding the possibility that she will attend, right? So there will be a seat for her. There will be a seat for her reserved at the center of the gallery, the VIP gallery, sabi po ng opisyales ng House of Representatives. Mabait pa rin sa iyo talaga itong HOR. So if she decides to come, hindi na ako naniniwalang pupunta ka Coffee. Kasi doon nga, hindi pumunta, di ba? Last year, hindi pumunta. So, ano lang ito? Actually, sayang lang. Sayang lang yung bakanting upuan. Sana ibigay na lang yan wala mabait kasi ang HOR. Pero kung tutuusin, di ba? Sino ka ba? Di ba? Kung ayaw mo, wag. Wala ka namang ginagawa sa gobyerno. Pwedeng ganyan yung mindset ng HOR Kung ayaw mo pumunta, wag. Di ba? Ilan bang binigay sa yung upuan? Usually, 2, 3, 4 o 5. Di ba? May holding area ka pa. Ibigay sa iba yan, pero wala mabait pa rin Pero kung ako yan sige, tanggalan natin. Total, ayaw naman pumunta, di ba? Ibigay natin sa iba yung opportunity na yan. If she decides to come, there will be a seat for her and her immediate staff. In fact, we have designated a holding room for our Vice President and her staff, as we have done in the past, sabi po ni Velasco. Duterte's office did not provide any reason why she is skipping the SONA. Malinaw naman yan kung bakit hindi siya pupunta dyan sa SONA. Dahil pikon na pikon yan. Ayaw niyang makita si Pangulong Bongbong Marcos. Ang lalim ng galit niyan. Napakaraming ang ginawa sa kanyang kabutihan niya si PBBM, pero matindi yung galit niya. At yung pinaka-recent na galit niya sa presidente ay itong pinakulong daw ni PBBM ang tatay niya. Dinala dyan sa International Criminal Court at sinisisi niya kay PBBM yan. Ang may kasalanan daw si PBBM kung bakit dinala ang tatay niya dyan sa International Criminal Court. Malinaw naman na si Digong ang may kasalanan dyan Siya yung tumukhang di ba? Tapos ang sisi nyo ngayon sa presidente. So bagamat hindi sila nagbigay ng dahilan dyan, hindi nagsabi ang kampo ni Sara Duterte bakit hindi sila attend dyan sa SONA, malinaw na malinaw kung bakit hindi sila pupunta dyan. Diba? Kasi bastos nga yung mga yan. There was no reason given, and in fact we don't really ask for any reason, right? Sabi po ni Velasco. Correct, ba't mo tatanungin? Magsinungaling pa yan o kung ano pang sabihin. So far she is the only one who declined. Biruin mo, sa lahat-lahat ng inimbitahan, siya lang ang nag-decline. Kasi yung iba, constitutional commissions o head of agencies, hindi ka makakapunta
i-designate mo yung number 2 mo. Diba? Chief of staff mo or sa next in line mo. Pero itong si Sara Duterte, siguro sinabihan niya buong staff niya. Office of the Vice President, wala na isang pupunta. Ganyan kabastos. Diba? Kasi kung sincero ka sa trabaho mo, nasa gobyerno ka, kung hindi ka makakapunta dahil pikon na pikon ka na makikita mo ang presidente, have some decency. Magpadala ka ng iyong alternative. Diba? Padala mo yung chief of staff mo. Formality man lang. Dahil nasa gobyerno tayo. So far, she is the only one who declined. All the rest, we have received positive indications that they are all coming. Sabi ni Reginald Velasco. Should Duterte skip the fourth SONA, this will not be the first time that she will do that. In 2024, the Vice President steered controversy by saying that she would not attend and she instead was appointing herself as the designated survivor. Yes, natatandaan natin yan. That was the first time no na hindi siya umattend diyan sa SONA 2024 yan. Syempre that time mainit-init pa yung pagkatay sa kanyang budget paano kasi winaldas ang confidential funds at hihirit pa na malaking budget. So during that time mainit yung tension na yan kaya nga hindi siya pumunta diyan sa SONA na yan ng presidente at ang kapal ng mukha dinesignate niya yung sarili niya bilang designated survivor na hango sa pelikula diyan sa Estados Unidos no na if ever na pinagtsutsugil lahat yung matataas na opisyal ng gobyerno, meron ng identified no, yung designated survivor na tatayo bilang presidente. So, dinesignate niya ang sarili niya. Ganyang kakapal, no? So, anong gusto niyang parating niya? Naging mainit yan noon na parang may plano ba? Ano bang plano niyo dyan sa HOR that time? Pabagsakin ba yung HOR na yan? Pasabugin ba yan, di ba? Para si Sara Duterte maging presidente dahil siya nga ang sarili niya ay dinesignate niya bilang designated survivor. Talaga nga naman, no? Several netizens questioned whether or not Duterte's statement was a veiled threat because it seemed to imply that something wrong might happen to the country's leaders who would attend the SONA. Yun yung tinutukoy natin kanina, no? Kaya dinesignate niya yung kanyang sarili. Different lawmakers called out Duterte over these remarks, saying that it was done in poor taste as there is no such thing as a designated survivor under the 1987 Constitution. Invento lang yan ni Sara Duterte. Ganyan ang style niya. Nanggugulo lang yan, ka-coffee. Kasi bastos nga Kasi wala nang iba. Wala na siyang ibang kinakatakutan. Even yung president Kung bastusin niya ang presidente, di ba? O, sino pa? Secretary General ng House of Representatives, hindi niya babastusin? Si Romualdez, hindi niya babastusin? Ang presidente na, pinakamataas na leader ng Pilipinas, binastos niya. First lady, o kahit sino. Kaya wala ka ng laban dyan. Lahat yan, kaya niyang gawin yan. Yung pananapak niya ng sheriff, sinapak niya yung sheriff. Wala nang katatakutan yan. Kasi ugali niya na yan. Yan na yan siya. Hindi na magbabago yan. Kaya good luck na lang pag naging presidente pa yan ng Pilipinas. Nasa sa inyo pong kamay yan kung iboboto ninyo. No? O siya, sige. I-komento ang inyong opinion. May mga nais po kayong sabihin. I-share, ilagay dyan sa comment section no, para mababasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Yung tanong ko sa inyo ka-coffee ha, baka may kilala kayo na mataas na opisyal ng gobyerno na mas babastos pa kay Sara Duterte kasi ako wala na. Siya na talaga ang pinaka. Kung meron kayong kilala, i-comment nyo dyan sa comment section. No? Baka oo nga siya, mas bastos kay Sara Duterte. Pero as of the moment, ang pinakamalala na ay si Sara Duterte. O siya, sige, i-comment ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mababasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyin na lang please, like and follow. Yung mga nasa YouTube, subscribe, TikTok, subscribe na rin po kayo at magkita-kita tayo sa ating susunod na videos. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam.